Ang ating batayang teksto ay mula sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 9, mga talata 28 hanggang 36. Magandang balita, Biblia. Ito ay patungkol sa ang pagbabagong anyo ni Jesus at ito ang nilalaman. Makalipas ang halos 8 araw pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga ito, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang kasuotan ay nagningning sa kaputian. Biglang may lumitaw na 2 lalaki na nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias, na nagpakitang may kaningningan. Pinag-usapan nila ang pagpanaw ni Jesus na malapit na niyang isakatuparan sa Jerusalem. Natutulog sina Pedro noon at paggising nila ay nakita nila si Jesus na nakakasilaw ang anyo at may 2 lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Panginoon, mabuti po at nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda, isa para sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ngunit hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng ulap at natakot sila nang matakpan sila nito. May isang tinig na nagsalita mula sa ulap, "Ito ang aking anak, yung aking hinirang. Pakinggan ninyo siya." Nang mawala ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. Hindi muna ipinamalita ng mga alagad ang kanilang nakita. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita na siya naman ating kaligtasan ngayon. Ang pagbubulay natin ngayon ay para sa Transfiguration Sunday, na ang batayang teksto natin at mula nga sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 9, mga talata 28 hanggang 36. At ang pamagat ng ating pagbubulayan ay ang tawag ng tunay na pagsunod. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, ngayong Transfiguration Sunday, muli nating ginugunita ang isang mahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus, ang kanyang pagbabagong anyo sa bundok. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago at sa kanilang harapan nagningning ang kanyang anyo, kasabay ng pagpapakita ni Moises at Elias. Isang napakagandang tagpo na nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Subalit may isang mahalagang bahagi sa kwentong ito na minsan ay hindi natin gaanong binibigyang pansin. Ang reaksyon ni Pedro. Sa halip na itanong kung ano ang kahulugan ng kanilang nasaksihan, ang inisip niya ay manatili sa bundok. "Panginoon, mabuti po at nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda, isa para sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Lucas 9:33. Hindi niya alam ang kanyang sinasabi, sapagkat nais niyang manatili sa lugar ng kaginhawaan at kaluwalhatian. Ayaw niyang bumaba sa realidad ng buhay. Sa bundok ng pagbabagong anyo, nakita ni Pedro ang kaningningan ni Jesus. Sa tagpong iyon, walang lungkot, walang pagdurusa, tanging kapayapaan, liwanag at kaluwalhatian. At dahil dito, gusto niyang manatili, subalit hindi iyon ang plano ng Diyos. Ang kaluwalhatian sa bundok ay isang paghahanda lamang. Hindi sila tinawag upang manatili doon, kundi bumaba at ipagpatuloy ang misyon ni Jesus, ang pagpunta sa Jerusalem, kung saan siya daranas ng pagdurusa at kamatayan para sa kaligtasan ng mundo. Ganito rin ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano. Minsan gusto lang nating manatili sa ating bundok. Masaya tayo sa ating mga natatanggap na biyaya, sa ating mga panalangin na sinasagot, at sa ating mga personal na tagumpay. Pero paano kapag tayo ay tinawag upang bumaba, upang magsakripisyo, upang paglingkuran ang iba, upang ipahayag ang mabuting balita sa mga nangangailangan? Mga kapatid, ang bansang Pilipinas ay isang mapalad na bansa dahil meron tayong kalayaang ipahayag ang ating pananampalataya. Sa ibang bansa tulad ng Demokratikong Republika ng Congo, may mga Kristiyanong pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya. Noong Pebrero 15, 2025, mahigit 70 Kristiyano, mapabata, babae, matanda ay walang awang pinatay at pinugutan ng ulo sa loob ng kanilang simbahan. Sila ay nagtipon upang sumamba, ngunit kanilang sinapit ang kamatayan dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Samantalang tayo rito sa Pilipinas, malaya nating maipahayag ang ating pananampalataya, ngunit tila hindi natin ito siniseryoso. Mas inuuna natin ang ating mga pansariling pangarap kaysa sa gawain ng Diyos. Lagi tayong may mga dahilan kapag may pagtawag sa atin upang maglingkod. Mas madali para sa atin ang manatili sa ating mga comfort zones kaysa sundan si Kristo sa landas ng sakripisyo.
Marami sa atin, ang gaya ni Pedro, gusto lang manatili kung saan komportable, kung saan ligtas, kung saan wala nang ibang gagawin kundi ang tamasahin ang pagpapala ng Panginoon. Ayos na sa atin na ligtas tayo, na nasa simbahan tayo, na alam natin ang salita ng Diyos. Ngunit nakakalimutan nating may misyon tayong ipahayag ang kaligtasan sa iba. Tinatawag tayo ni Jesus na bumaba sa bundok. Mga kapatid, hindi tayo nilikha ng Diyos upang manatili sa ating sarili lamang. Hindi sapat na tayo ay ligtas. Kailangan nating ipasa ang kaligtasang ito sa iba. May pamilya ka ba na hindi pa nakakakilala kay Kristo? May kapitbahay ka bang hindi pa naririnig ang Ebanghelyo? May ginagawa ka bang hakbang upang ipakita ang pag-ibig ni Jesus sa iba? Hindi tayo tinawag upang manatili sa ating mga pansariling pangarap lamang. Tinawag tayo upang maging ilaw sa mundo. Tinawag tayo upang bumaba mula sa bundok at ibahagi ang pag-ibig ni Kristo sa mga nangangailangan. Pagnilayan natin ang mga tanong na ito. Ngayong Transfiguration Sunday, nais kong tanungin ka, nasaan ka sa iyong pananampalataya? Nananatili ka ba sa iyong bundok ng kaginhawaan o handa ka bang bumaba at sundan si Kristo? May ginagawa ka ba upang ipahayag ang Ebanghelyo sa iba? O mas pinipili mong manatili sa sarili mong buhay? Paano mo mas maisa sa pamuhay ang iyong pananampalataya sa gitna ng kalayaang mayroon tayo rito sa Pilipinas? Mga minamahal kong kapatid, ngayong Transfiguration Sunday tayo ay pinaalalahanan na ang pananampalataya kay Kristo ay hindi lamang tungkol sa pananatili sa lugar ng kaginhawaan, kundi isang pagtugon sa kanyang tawag upang bumaba mula sa bundok at ipahayag ang Ebanghelyo sa mundo. Napakadali para sa atin na maging gaya ni Pedro. Mas pipiliin ang manatili sa isang lugar ng kapayapaan at kaliwanagan, kung saan tayo ay ligtas at payapa. Ngunit ang tunay na pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan ng pagharap sa hamon ng misyon, ng sakripisyo at ng paglilingkod sa iba. Tayo ay mapalad dahil sa ating kalayaang ipahayag ang pananampalataya, ngunit tanungin natin ang ating sarili, ginagamit ba natin ang kalayaang ito upang palaganapin ang pag-ibig ni Kristo o tayo ay nananatili na lamang sa ating sariling kasiyahan? Sa ating mga buhay, ang paalala ng pagbabagong anyo ni Jesus, hindi upang manatili sa bundok, kundi upang bumaba at magpatuloy sa misyon ng Diyos. May nagbuwis ng buhay upang ipahayag ang pananampalataya, may mga nagdurusa dahil sa kanilang paninindigan kay Kristo at narito tayo, may pagkakataong ipahayag ang ating pananampalataya ng walang takot. Huwag sana natin sayangin ang mga kalayaan na meron tayo sa ngayon. Kaya't magpakatatag tayo, sumunod ng may tapang at hayaan nating makita ng mundo ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Amen. Manalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan, Ikaw na nagpakita ng iyong kaluwalhatian sa bundok ng pagbabagong anyo, salamat sa iyong salita na nagbigay liwanag sa aming mga puso ngayong araw na ito. Pinakita mo sa amin na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang pananatili sa kaginhawaan, kundi ang pagsunod sa iyo kahit ito ay nangangahulugan ng sakripisyo. Panginoon, patawarin mo kami kung minsan ay mas pinipili naming manatili sa aming sariling hangarin at hindi iniintindi ang iyong tawag. Patawarin mo kami kung mas inuuna namin ang aming pansariling kapakanan kaysa sa iyong gawain. Tulungan mo kaming maging tapat sa iyo, hindi lang sa panahon ng pagpapala, kundi lalo na sa panahon ng pagsubok. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya sa Demokratikong Republika ng Congo, lalo na ang mahigit 70 Kristiyanong walang awang pinugutan ng ulo noong Pebrero 15, 2025 sa loob ng kanilang simbahan. O Diyos ng katarungan, Ikaw na nakakakita ng bawat patak ng kanilang dugo, iyong yakapin ang kanilang mga kaluluwa sa iyong walang hanggang kaharian. Kami ay nakikiisa sa pagdadalamhati ng kanilang mga naulila, pamilya at buong bansa. Lord, sila'y iyong aliwin, palakasin at paghilumin mula sa sakit na dulot ng karahasang ito. Panginoon, naway patuloy mong patatagin ang pananampalataya ng aming mga kapatid na inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa iyo. Huwag mo rin kaming hayaang maging kampante sa aming kalayaang sumamba. Sa halip, gamitin mo kami upang ipahayag ang iyong ebanghelyo, lalo na sa mga nangangailangan ng inyong liwanag at katotohanan. Panginoon, huwag mo kaming hayaang manatili lamang sa bundok ng aming kaginhawaan.
Bagkus puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu upang ipahayag ang iyong ebanghelyo, ibahagi ang iyong pag-ibig, at isabuhay ang iyong mga aral sa bawat hakbang ng aming buhay. Ang lahat ng ito ay itinataas namin sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong pagbubulay, hinihiling ko na mag-follow, mag-subscribe ka dito sa Pagbubulay at Reflection Channel upang sa mga susunod na pagbubulay ay muli mo itong makita at mapanood. Hinihiling ko na rin na mag-like, mag-comment at i-share mo na rin sa iba upang sila man ay makarinig ng mga pagbubulay natin. Maraming salamat sa pagsuporta and dalangin ko ay pagpalain ka ng ating dakilang Diyos at naway ang iyong mga dalangin ay kanyang dinggin. Amen.